Panginoon. Nung panahon iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala niya. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang buhok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayo ng mga tao upang makabili ng kalang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis. At sila'y nakapuno ng 12 bangkol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kamamatay pa lamang ni Juan Bautista dahil ito'y pinugutan ng ulo ni Herodes. At ito'y labis na pinagdamdam at ikinlungkot itong si Jesus. Balak niya sana na umakyat sa bundok upang magluksa at ipagdasal si Juan. Subalit nakita siya ng mga tao at marami ang mga sumunod sa kanya. Sabi sa Ebanghelyo, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga bata at mga babae. No? Dala-dala ang kanilang mga may sakit. At dahil doon na hindi na nagawa ni Jesus na umakyat sa bundok upang magdasal at kanyang pinagaling ang mga maraming may sakit. No? At ito nga ay sumunod sa ating Panginoon. No? At yun nga, isang katangi ang ipinakita ng Ebanghelyo, katangian ni Jesus ay ang kanyang pagiging sensitibo sa mga pinagdadaanan at mga kalagayan ng mga tao. Alam ni Jesus na ang mga taong ito ay gutom na at wala naman silang mabibilhan ng makakain. Kaya nagtanong siya, no? Sino sa inyo ang may dalang tinapay o pagkain? So may batang nag-volunteer at naglabas siya ng 5 pirasong tinapay at 5 isda. Ang sabi ng Panginoon, no? Kayo na ang magpakain sa kanila. Kaya ang Panginoon ay naghimala mula sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, napakain niya ang libu-libong tao. So mga kapatid, pag ninilayan natin ngayon, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo na ang magpakain sa kanila. No? Ilalagay natin ngayon sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Alam niyo po, ako po ay mahilig magbasa ng mga research, no? Nakabasa ako ng isa sa mga research ng World Health, no? At ang Department of Health, no? O World Bank at saka ang Department of Health. Last year lang po ito. At lumabas dun sa kalang pag-aaral tungkol sa kalagayan ng mga bata age 0 to 5. Ang Pilipinas po, mga kapatid, ay ikalima sa pinakabansot na mga bata sa Asia. At sa mundo naman, ika-10. Can you imagine that? Mga Pilipinong bata, age 0 to 5, pinakabansot. No? Ang paglaki ay bansot, meaning hindi sila lumalaki ng todo. Bansot. At ano ang pinakadahilan? Undernourishment. Kulang sa sustansya. Kulang sa masustansyang pagkain. No? At ito nga ay kadalasan ay bunga ng kahirapan, poverty. At ito ay hindi lamang pagiging bansot sa height, kundi pagiging bansot din sa mental development.
Kaya ngayon makikita niyo yung mga bata, grade 6, hindi pa makabasa o hindi nila maintindihan yung kanilang binasa. Nakakalungkot, no? Sila pa naman ang mga kinabukasan ng ating bansa. Nakakalungkot ito sapagkat ito ay bunga nga ng poverty. Poverty na hindi naman sa dahil walang pondo ang gobyerno. Poverty dahil nananakaw ang pondo na dapat sana ibinibigay na serbisyo sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. At ang nagiging number 1 na apektado nito ay siyempre ang mga mahihirap. No? Nakakalungkot. Kaya nga po, tiyak, galit ang Diyos. Kung nais nating makita magalit ang Diyos, galit ang Diyos sa mga taong pinagnanakawan ang mga mahihirap. No? Diyan na galit ang Diyos. No? Diyan galit na galit ang Panginoon. So mga kapatid, yan nga ang utos ng Panginoon sa kanyang maalagad. Kayo nang magpakain sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, dito sa ating parokya, meron po tayong programa para sa mga kapuspalad nating mga kapatid. Unang-una meron tayong damayan. Sa bawat pag-aalay na ginagawa ninyo sa misa, pag kayo nagdadala ng mga bigas at grocery, yan po yung ating iniipon. Basta't nakaipon na kami ng 50 bags, pinamimigay na po namin yan. Hindi na namin pinatatagal. Hindi na ho kami naghihintay ng Pasko o kaya ay may kalamidad o pagbaha. Kami na po nagpupunta sa mga poorest of the poor area sa ating lugar at yan po ay amin ang pinamimigay. No? At isa pa sa programa ng ating parokya ay ang feeding program. Sa buong diocese ng Antipolo, meron lamang pong 4 na parokya. 4 ang merong feeding program. Ito mong feeding program na ito ay 6 months daily feeding program. Nagpapakain tayo sa mga bata. Nagkakaroon tayo ng parang, pumipili tayo ng mga lugar. Pangatlong taon na ito ngayon, no? Nakakatatlong taon tayo. Pumipili tayo ng mga lugar at doon ay sinusuri natin, tinitimbang natin yung mga bata na tingin natin ay undernourished. At pag sila ay pumasa o nag-qualify, sila po ay naka-enroll sa program na 6 months. Tinuturuan natin sila, pati ng kanyang mga magulang, kung paano ang tamang pagkain at pagpapakain sa bata. Na hindi naman kinakailangang maging mahal. Kinakailangan lamang ay alam nila ang sustansya ng pinapakain nila sa mga bata. 6 months po ito, araw-araw. Hindi po madali. Kaya nga po sa buong diocese, 4 lamang po ang parokya, isa tayo ang may ganitong programa. Hindi madali dahil sa unang-una, kinakailangan araw-araw may nagmamarket, kinakailangan araw-araw may nagluluto. Kaya dito namin kinakatulong ang mga magulang ng bata para sila mismo ang natututo ano ang tamang pagkain na masustansya na dapat nilang ipakain sa kanilang mga anak. At siyempre magastos din, no? Magastos. Budget namin ay sabihin na nating minimum of 2,000. Sabihin natin, alit naman nun, Father, 2,000. Ang totoo, may mga nagbibigay naman kasi ng mga grocery, mayroong mga mana packs galing sa diocese. So, yun. Kaya ito ay isang panawagan sa inyong lahat. Ano? Sabi nga ng Panginoon, kayo na ang magpakain sa kanila. Okay? Alam ko, kayo naman tayo mga Filipino, napakahilig nating mag-celebrate. Mga birthday, anniversary, kahit walang okasyon, nagsi-celebrate tayo. O, edi magpakain na tayo mga kapatid, na mga batang nababansot. No? Yung bang sana wag nang dumami ang mga bansot na Pinoy. Nakakaawa kasi mga Pilipino, purong mga bansot na. Bansot na sa height, bansot pa sa talino, no? Dahil sa undernourished, hindi napapakain ng tama. No? Kaya po mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay panawagan sa ating lahat. Suportahan natin itong programa ng parokya. Kasi hindi madaling magpakain kung nag-iisa lang kayo. Pero pag pinagsama-sama natin yan, di ba?
Kaya nga sa Ebanghelyo, di ba, nagsimula ang Panginoon na magpakain mula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. But He was able to feed more than 5,000 people. Okay? Gusto lamang ng Panginoon na magsimula sa atin. Magsimula sa atin ng generosity, magsimula sa atin ng pagkilos, no? Kasi antay natin ng gobyerno, wala. Lalaki ang mga bata nating mga bansot at bobo. Galit na galit kayo sa mga bobo, di ba? Galit na galit tayo sa mga bobo. Naku, padami pa ng padami ang bobo. Kung hindi tayo kikilos ngayon pa lang, at tutulungan natin ang mga bata na lumalaki pa lamang na kumain ng tama para naman sila'y lumaking may talino, no? At handa na maging mabubuting mamayan ng ating bansa, no? Amen? Okay, so hindi lamang dasal ng dasal ha. Kailangan meron tayong pagkilos. So tumayo tayo at pahig natin na ating pananampalataya. Sumasampa